Tay, noy, nay, pag-usapan natin yung mga kaganapan dito kay Diwata. Ano nga ba ang meron si Diwata? Kaya anong hinintay nyo? Tara, kain tayo dito kay Diwata. Lahat, naku, napakalakas ng ulan at hindi malaman kung kailan titigil ng ulan. So, ang dami naghihintay dito kay Diwata Paris Overload. At talaga naman, inip na yung mga tao rito sa kanya, sa kahihintay. Kahit ako, inaalam ko kung kailan darating at kung kailan ang balita ko mag-opening siya bukas sa kanyang panibagong pwesto sa Quezon City sa may Visayas Avenue daw yan, malapit sa SM North EDSA. Ay naku, talagang excited yung mga tao na pumunta dito kay Diwata Paris Overload. So, sino ba nga mga guest ni Diwata doon? Kasama ka ba doon sa guest ni Diwata? Yes, of course. Siyempre, hindi mahuhuli yung kanyang fans club bilang isang kalokalike ni Tito Boy, no? Ang balita ko, yung mga bigatin ay si Alawi, si Ibana. Ibana, nandun? Wow, wow. Isang vlogger na si Boss Tuyo. Boss Tuyo, oh. Tapos, yung isa na kasama niya, kasi baka si Coco Martin hindi makarating, yung mga vlogger lang makakarating. Oh. Alam ko, tatlo lang pupunta dyan, yung mabigit na vlogger. Si Rosmar, yun ang balita. Rosmar, sigurado yun. Talagang sinisigan ko pa yung mga haka-haka kung sino talaga ang mga bisita ni Diwata bukas. Kasi bukas siyempre, aalamin ko rin at talagang ano kami ni Diwata. Tito Boy, wala ka bang special number doon sa opening? Siguro magsasalita lang ako sa kanya at marami akong interview sa kanya. Interviewin mo siya? I-interviewin ko lang siya kung bakit nagbago siya ng bukas ng opening, no? Na may bago siyang opening bukas. At talagang sabik na yung mga taga Visayas, Mindanao doon sa Quezon City. Alamin ko pa kung kailan talaga kung anong oras kami pupunta doon sa bagong pwesto niya doon sa Quezon City. So, Tito Boy, ano? Yes. So, palagi na tayo, Diwata, sikat na talaga eh, no? Yes. So, pwede bang pag-usapan naman natin yung ikaw, yung buhay mo? Yes, of course. So, pwede mo bang parang bigyan mo kami ng ideya kung sino si Tito Boy? Ay isa kung yung simple lang, yung katulad kay Simple Diwata. lang, baka parang si si Mayor sa banban ng na simple lang pero Simple lang may helicopter pala. Nagtitinda ko ng barbecue sa Dasmariñas, Paliparan, Cavite. Ito yung mga suki ko, talagang sabik na sila. Yung pagbabalik ko doon kasi siyempre maulan at siyempre nakakapagod magtinda. Siyempre kailangan ko talaga rin magpahinga kasi ako lang mag-isa ang gumagawa ng barbecue. Nag-umpisa ka talaga. Asin parang si Diwata, di ba? Nag-umpisa sa maliit. Sure, talagang kunting tiyaga, kunting tiis. Oo. Kasi siyempre kahit kami ganito mga single, katulad kay Diwata, walang partner sa buhay, sila nagsumisikap. Ako rin, nagsisikap rin ako sa sarili ko kahit wala akong binubuhay, kundi sarili ko lang. Kahit wala akong asawa pa, no? Dahil naghihintay din ako ng grasya at talaga naman kunting sipag, kunting tiis, kunting tiis. So, paano kayo nagkakilala ni Diwata? Dahil parati ako dito kumakain, napansin niya ako na isa akong supporter sa kanya kasi tinanong niya kung taga saan ako. Sabi ko taga Samar, taga Northern Samar, waray din siya. Kaya ito, nagpupursige ako lagi dito sa kanya. Tinitingnan ko yung kanyang mga menu dito sa Parisan. So, ibig sabihin, nagkakilala lang kayo nung nandito na sa Parisan mismo? Kumakain kasi ako dito sa kanyang Parisan. Nung first time ko na
bumisita dito sa Parisan, sa Pasay. So, naaliw din ako sa kanyang pares. Para na-inspire ka rin kasi vendor ka rin, no? Hindi ko ini-expect na ganito pala karami yung tao na araw-araw, oras-oras, walang humpay yung pagpunta dito ng mga tao. At ako talaga, first time ko, nung unang pagdalaw ko rito, na-shock ako dahil hindi ako makapaniwala na ganito pala karami ang tao na pumupunta kay Diwata. So, Tito Boy, nung habang nagtitinda ka ba, ganyan din ang iyong outfit na ginagaya mo pa rin si Tita Boy Abunda? Nakikita rin ako ng mga suki ko, natutuwa sila kasi kapag ganitong outfit ko para akala nila ako si Tito Boy. Isa lang akong fans club ni Tito Boy na mahangas rin sa kanya kasi ang sabi ko kay Diwata, okay naman yung panglasa kahit ang daming bumabati ko sa kanya, ang daming nagbabasol sa kanya, kumbaga dinidibba lang niya. So ako naman, siyempre tinignan ko lang, okay na mapagkain, lalo na yung chicken barbecue, yun ang favorite ko. At saka yung barbecue talaga naman the best, wala akong masabi. At saka yung humigo pa po ng sabaw, okay lang naman ang lasa kasi marami talaga nagsasabi, kanya-kanya tayo comment kanya-kanyang taste, kumbaga kanya-kanyang tayong pananaw. Kung ang sabaw, meron maalat, meron matabang. Tito So Boy, sa akin, the best yung sabaw, okay lang yan. So anong pwede mo ilarawan anong yung isang misa lang ang inihaw lang siya as in walang rice na sinuso sa tinitinda mo? Ngayon ipapatuloy ko na yung barbecue ko kasi dati walang rice. Ang gusto ko, ganito, iba naman ang technique. So mag-overload ka na rin? Hindi lang overload, kumbaga only barbecue, only sabaw, pero walang sabaw. Only barbecue instead na only rice? Oo. Wow, baliktad ha? At saka yung para yung mga suki ko bumalik sa pagtitinda ko ng barbecue sa Dasmariñas Paliparan. Kaya yung mayor namin dyan mahanga sa akin dahil sa sipag ko raw, sa sobra kong tiyaga, kahit wala akong binubuhay na pamilya, pinagpatuloy ko yung pagtitinda kasi akala ng mayor namin na ay si Tito Boy nagtitinda ng barbecue sa Paliparan. So natutuwa naman yung aking mga followers, yung mga suki ko sa Mabuhay City. Oh, yan, shoutout Ma'am Susan, ano? Sure. Of course, shoutout ako dyan sa inyo sa... So, Tito Boy, bakit si Sir Boy Abunda ang gusto mong gayahin? Ay, kasi yun ang napili ko kasi siyempre bilang isang waray, bilang isang kababayan, bilang isang Waray ba si Boy Abunda? sure, talagang sinusubaybayan ko lagi yan, yung aking iniidolo, no? Si Tito Boy talagang kahit sa probinsya namin, talaga siya na lang iniidolo ko. Kung sakali man bigyan ako ng mga damit ni Tito Boy, so what's tatanggapin ko yun. So ang pamilya mo, sabi mo waray ka sa Samar, nandito din ba ang pamilya mo? Nanay, tatay, kapatid? Wala na yung nanay ko, wala na yung tatay ko, na yung mga kapatid ko na lang, may mga business. Tapos kanya-kanya na kaming So sino ang kasama mo ngayon sa bahay? Ako na lang kasi ako na lang sa bahay mag-isa. Kumbaga yung ate ko nasa Abu Dhabi. Uy, saan sa Abu Dhabi? Abu Dhabi ako dati. Caretaker na lang ako ng bahay niya. Ako naglilinis, ako ang bantay sa bahay. Shoutout mo naman siya sa Abu Dhabi. May shoutout ako sa mga taga Abu Dhabi. Mga taga Alwada. Yes, paborito kong mall yan. Number one, grabe. Always panalo. Huwag kayo magtaka na ang harapan. So, Tito Boy, ito Tito Boy. Yes. Mag-isa ka lang sa nabubuhay, nagtitinda. So, hindi ba mahirap? Minsan mahirap, minsan gusto ko sana maghanap ng partner pero wala akong mahanap eh. Pero konting tiyaga talaga,
kunting tiis, kung wala man kayo partner sa buhay, abay maglibang-libang naman kayo. At para hindi kayo may stress, kailangan talaga galaw-galaw. Galaw lang. Galaw-galaw para hindi kayo naiirita sa buhay nyo. Kaya ang gusto ko talaga yung magtitinda talaga ng Oo, barbecue. kasi sa business talaga ang pira. Oo, kasi lagi ako sa labas ng bahay. Kasi pag sa bahay ka, lagi ka na lang mataba at saka lagi kang kung anong iniisip mo, computer, internet, tapos kain, tulog, yun lang. Kaya ang gusto ko talaga, ginagala ko yung sarili ko. Tapos nagtitinda ako ng barbecue. Kaya ang gagawin ko na only barbecue, only rice at para magtaka yung mga aking mga suki. Kaya yun ang inatupag ko ngayon sa pagbabalik ko. Pero ngayon, hindi muna ako nagtitinda kasi nakakapagod. Nagbakasyon muna ako. 3 months. Relax ang muna, bakasyon ko. relax muna. Sure. So, ayan. Don't forget, Ayun yan mo sila sa pwesto mo, baka malay mo makagawi sila doon. Ano? Okay, okay. Saan ba makikita yung pwesto mo? Ay naku, malapit lang ito Sasakay lang sila ng papuntang Dasmariñas, Paliparan 3. Bababa sila ng Jollibee, Paliparan Jollibee. At hanapin na lang yung pwesto ko doon sa may Mercury Drugs papuntang Mabuhay City. Yun, kaya Ayan. namiss na nila yung barbecue namin. Kaya